Hello guys, welcome to my channel. Kung gustong gusto nyo po yung mga survival games, I recommend this one, which is Last Day on Earth. You can download this from the Play Store at libre lang po ito. Kung nakikita nyo po, may video po dito. Play lang po muna natin. Kung nagustuhan nyo po yung laro, follow nyo na lang po ako at magsishare po tayo ng mga tips para po sa mga baguhan. Just don't forget to like and subscribe. Dito, just click play to continue. Tapos, pwede po natin palitan yung pangalan natin na gusto natin. Type lang po dyan. Last Day on Earth Survivor. Tapos nyan, pwede rin po tayo dito mag-customize ng karakter natin. Kung gusto nyo kung lalaki o babae, pwede nyo palitan sa taas. Tapos pag natapos po kayo, click nyo lang yung confirm. Tapos hintayin nyo matapos mag-load yung game. Start na po tayo. At kung mapapansin po ninyo, meron pong mga guide na nakasulat. Follow na lang po natin. At open po natin tong nasa likod ng sasakyan. Tingnan natin kung anong makukuha nating loot. At ayan po, meron po tayo ditong thick jacket. Equip na lang po natin dito. Ayan. A cleaver in the hand will be helpful either. So, equip na lang po natin din itong cleaver. Meron na po tayong melee weapon. At saka, first tip ko po sa inyo, lagi po kayong tumingin dito sa minimap, dito sa taas, para po aware kayo kung merong kalaban or ilan yung kalaban at kaya ba nating patayin yung kalaban. Kung mapapansin nyo, meron tayong green bar dito sa gilid ng weapon natin. Durability po yan ng weapon natin, which is pag naubos yung durability, mababasag po yung weapon natin. So yung second tips ko po sa inyo, gagamit po tayo ng sneak attack, kung saan dahan-dahan po nating ikutan yung zombie tsaka po tayo mag-attack. Pero nangyari po dito, nakita po tayo ng zombie, so ikutan po natin ulit. Yan. Then, kung mapapansin nyo, 40 yung damage ng cleaver natin, which is the base damage ng cleaver natin is 17 lang. Kaya mas mabisa ang pong gamitin na mag-sneak attack po tayo para makasave din po tayo ng ng durability ng weapon natin at matagal itong mabasag. Ito, ganun din yung gawin natin. At saka another tips ko po sa inyo, itong nakikita nyo mga hayop dito, wag nyo na lang patayin kasi pag namatay sila, hindi na sila magre-respawn sa base nyo. Kasi ito yung base natin ngayon. Yan, kung nakikita nyo, yan yung base natin. So kung kailangan mo ng mga decoration sa base mo, wag nyo na lang din putulin tong mga kahoy dito kasi hindi na rin sila nagre-respawn, hindi na sila tumutubo. Sayang naman yung decoration para sa base natin. At dito pwede na natin kunin yung mga, kasi sa gabal po din kasi ito pag nag layout na po tayo ng para sa base natin. At
Kung napapansin nyo, may nakukuha tayong mga resources. Nangyayari po ito kung kapag nag-clear tayo ng mga basag na wall. Nababasag lang po ito yung mga wall kasi binabasag po ng mga zombies. At kung gusto niyo po mag-layout ng base, click nyo lang ito nasa gilid. Tapos kailangan nyo lang ng isang log para sa isang wall. Tsaka siguro gamit tayo ng door dito. Kasi tapos dito papalitan po natin ng wall. At kung napapansin nyo, meron tayong task completed. Sa survival guide po yun para sa mga bagong player, which is dito makikita sa inbox, yung inbox, tapos survival guide. Tapos click nyo lang yung survival guide. Ito nga pala yung mga rewards na makukuha natin by level. At nagle-level po tayo kung kapag natatapos po natin yung mga rewards, mga task. Ito nga pala yung mga task para sa ngayong araw na to. At nagdadagdag po ng mga bagong task araw-araw. Available na po tayo na rewards dito. Take na lang po natin. Just click take. Pupunta po yun sa inbox. Tapos ito po yung mga rewards. At explain ko muna itong nasa kanang bahagi ng mga rewards. Na-unlock lang po natin yun kapag binili natin yung full version ito. Kung gusto nyong ma-boost nyo ang laro nyo, so purchase nyo lang yung full version. Sulit din naman yun. Tapos dito balik tayo sa rewards ng survival guide. Kung aabot tayo dito sa level 37, which is makukuha na natin tong tactical backpack. Kasi yung inventory po natin dito, meron lang po tayong available na 10 slots. At kapag nakuha na po natin yung tactical backpack, ma-unlock na po itong 15 slots. Bale, meron na po tayong 25 slots. Malaking tulong po yun pag nag-farm tayo, nag-grind tayo ng kailangan natin sa base. At saka yung kasunod ng tactical backpack ay yung mga kailangan po para sa chopper po natin. So punta po tayo ng location. So, iwan lang po natin sa bahay yung mga loot natin para meron tayong slots. At saka nagdedepende po yun sa location na kailangan mo magsuot ng may mga malaking armor na suot. Dito labas na po tayo sa base natin. At ito po yung makikita natin. Ito po yung map ng Last Day on Earth. At ito po yung pine bushes. Yung mga pinagkukunan po ng lag. Tapos ito rin yung pine grove at saka pine wood. At nakadepende po yun yung gaano kahirap yung location. Mapapansin nyo itong icon sa itaas ng location, meaning pag green, simple lang siya, mahining zombie. Then dito siguro mga intermediate zombies. At dito pag pula yung nasa ibabaw, mahirap na talaga yan, mga higher zombie. So punta muna tayo dito sa simpleng location sa pine bushes kasi mag-farm tayo ng lag para makapag-layout tayo sa base. Simula na po tayo mag-farm.
at enter nyo lang po yan. Kailangan po nating magdala ng melee weapon kasi pag simula po natin tungtong ng location, meron pong sasalubong na IL player, which is hindi po dapat natin mission. Ito po yun siya. Just click the attack. Kasi yung loot niya meron siyang chopper wheels, kaya kailangan nyo pong makuha ito kasi baka ma-miss nyo. Then tapos equip na lang po natin tong basic backpack. Click equip. Ayan, may additional po tayong 5 slots sa basic backpack po yon. Tapos itong mga loot natin, drag na lang po natin or either click this take all. Tapos meron din tayong puppy, kunin lang po natin, pupunta po yun sa inventory natin. Ayan, tapos mag farm na po tayo. Click na lang po itong mga, kasi pag nagsisimula ka pa lang, halos lahat ng item kailangan mo talaga. So patayin muna natin itong dalawang zombie. Patayin natin itong attack. Then patayin din natin itong isa. Sa ganung paraan makakasave po talaga tayo ng weapon durability po natin. Ngayon, continue na po tayo farming. Gather lang po tayo mga resources. Ito po yung chest ng location. Open na lang po natin. Yan, meron po tayo mga loots. Tapos kill na lang po natin to. Always po na tumingin dito sa minimap para makita po natin saan nakaharap yung mga zombies. Tsaka ito po natin yan, hindi po talaga natin yan maiiwasan. Medyo malapit silang dalawa, hindi po talaga natin ma-sneak attack sila. So nag level up po tayo. Click na lang po yung level up, tapos pumili lang po kayo ng gusto nyo skills. Para sa akin, itong walker, click nyo lang confirm. Tapos may mga bagong tayong blueprints. Ayan po. Tapos po fast forward nyo na lang po yung video. Sundan nyo na lang po kung gusto nyo may malaman pa po kayo. Tsaka i-enjoy nyo lang po ang panonood.
Ayan po, tapos na po tayong mag-farm. Balik na po tayo sa base natin. Ayan po. Another tips ko po sa inyo, mag-craft po kayo ng small box. Damihan nyo po mag-craft ng small box para po may paglagyan yung mga loot nyo, at ihiwalay-hiwalay nyo na din yung mga loot, gaya ng ginawa ko ngayon. Follow nyo na lang po. Bali po, mag-build po tayo ng temporary layout sa base natin. Hindi po muna tayo gagawa ng walls kasi sa simula po talaga useless po talaga yung walls, kasi araw-araw pumupunta po yung mga zombie sa base nyo at babasagin yung mga walls. Hindi lang po mababasag yung walls kung level 3 na po ito, which is stone wall. Advice ko po sa inyo, survival game po ito, at i-explore nyo po mismo yung game, at sigurado po akong mag-e-enjoy kayo. Laruin nyo po siya sa gusto nyong paraan. Paano po yung character nyo mag-survive sa laro, at kung gusto nyo kung gusto nyo may malaman pang mga tips, balik na lang po kayo dito sa channel natin.
At sana po nakatulong at nag-enjoy kayo. Huwag po kalimutan mag-subscribe and turn on the notification bell para po ma-notify kayo sa mga bagong video at tips natin. Maraming salamat po.